Magandang gabi Pilipinas, mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito ang latest sa lagay ng panahon. Bagyong Karen patuloy na lumakas at na-develop sa severe tropical storm category. Huli itong namataan sa layong 205 kilometers east ng Vera, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot ng 100 kilometers per hour at pagbugsong papalo ng 140 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 9 kilometers per hour. Mararanasan ang moderate to heavy rains within the 500 kilometer diameter ng severe tropical storm. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Obed Badrina, base sa forecast track nito, ito ay posibleng maglandfall sa Aurora at Quezon o Quezon area sa linggo ng hapon. Sa susunod na 24 oras, ito ay posibleng kumilos malapit sa isla ng Catanduanes. Samantala, bago ito tumama sa lupa, ay may tsansa itong mag-intensify at ma-develop sa typhoon category. Inaasahan itong lalabas ng Philippine boundary sa Lunes ng umaga. Kaugnay nito, nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal number 2 dito sa Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Signal number 1 sa Albay, Sorsogon, Quezon, Polillo Island, Aurora, Isabela, Quirino, Laguna, Rizal, Marinduque, Ticao Island, Burias Island, Masbate, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, Metro Manila at Northern Samar. Dahil dito sa Bagyong Karen, mararanasan ang masungit na panahon dito sa Bicol Region. Mga pag-ulan at pagbugso ng hangin sa Calabarzon, mga probinsya ng Isabela, gayon din dito sa Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Marinduque at Northern Samar. Maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan dito sa nalalabing bahagi ng Visayas. Inaabisuhan ang mga residente na maging alerto sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, asahan ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan o pagkidlat-pagkulog dito sa Metro Manila, Cordillera, mga nalalabing bahagi ng gitnang Luzon. Gayon din kasama ang Mimaropa, pababa dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at mga probinsya ng Cagayan at Nueva Vizcaya. Bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog para sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa lagay ng baybaying dagat, nakataas ang gale warning sa eastern seaboards ng Visaya. Inaabisuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dahil sa maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan. Huwag po kayong aalis, magbabalik kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Ating alamin at paghandaan ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Unahin na natin dito sa Baguio. Bukas po, paghandaan ang masungit na panahon habang pagbugso ng hangin ang mararanasan sa linggo, habang mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa araw ng Lunes. Check naman natin dito sa Metro Manila. Bukas, asahan ng maulan na panahon kasama ang mga pagbugso ng hangin, habang maulap na kalangitan na magdadala ng mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog sa Sunday hanggang sa Monday. Check naman natin dito sa Cebu. Sa susunod na 2 araw ay maging handa dahil magiging maulan ang lagay ng panahon, habang sisikat si Haring Araw sa Back to School Monday. Check naman natin dito sa Davao. Good news dahil generally fair weather condition ang panahong iiral Saturday hanggang sa Monday. Panghuli naman natin dito sa Zamboanga City. Pangkalahatang maaliwalas ang panahon sa susunod na 3 araw. Ang temperatura ay di tataas ng 33 degrees Celsius. Para sa mga sky watchers na mahilig pagmasdan ng buwan, ang phase nito ngayong gabi ay waxing gibbous moon. Ito ay nangyayari kapag ang buwan ay more than 1/2 pero hindi buong naliliwanagan ng araw. Dahil ang bahaging naiilawan ay lumalawak, ito ay tinuturing na waxing. Ang waxing gibbous moon ay lumalabas din kapag ang buwan ay nasa pagitan ng 45 and 90 degree angle with respect to the Earth and the Sun. Hindi mapipigilan nitong bagyo ang pagsikat ni Haring Araw. Asahan ang sunrise natin ganap na 5:47 AM habang ang sunset naman ay 5:36 ng hapon.
At yan ang latest. Mula rito sa Pag-asa, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Eunice Suntayas, nagpapaalalang sa anumang panahon, maging mapagpala sa iyong kapwa.